Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita natin sa ating mga screens ngayon ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Guadalupe. At naku po, napaka-traffic sa EDSA Guadalupe northbound. So ito yung galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. Hindi natin makita yung dulo ng pila ng masakyan pero talagang napaka-traffic sa mga oras na ito dahil rush hour nga ngayon. Kaya kung kayo ay manggagaling ng Pasay, galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong at dumadaan sa Guadalupe Bridge, nako, magbago kayo ng mahabang pasensya dahil napaka-traffic sa mga oras na ito. Doon naman sa kabilang side, sa right side, mabagal din ang daloy ng trapiko. Mabagal ang usad ng mga sakyan. So ito naman yung galing ng Mandaluyong, papasok ng Makati, papunta ng Taguig at Pasay area. Yun nga, rush hour ngayon, mabagal din ang daloy ng trapiko kahit sa EDSA Guadalupe southbound. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Quezon Avenue flyover. Unahin natin yung right side ng yung mga screens, yung halos hindi din gumagalaw ang mga sakyan ngayon dahil rush hour nga. Ito yung eastbound lane ng Quezon Avenue. So ito yung galing ng Welcome Rotonda, galing ng Manila, dumadaan ng Quezon City at papunta ng Quezon Memorial Circle. Bumper to bumper ang traffic ngayon kahit sa service road or dun sa underpass. Talagang mabagal ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may elliptical road. Samantala sa left side ng inyong mga screens, medyo maluwag naman, no? Moderate ang daloy ng trapiko, yung mga galing ng Commonwealth, galing ng elliptical road, papunta ng Quezon Avenue at papunta ng EDSA. September 10, 2025, Miyerkules. Midweek na, pero parang wala pa sa kalahati ang imbestigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kaya tutok lang sa Arangkada para updated kayo sa mga balita at issue. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bulacan Group of Contractors o BGC Boys nagpatalo ng halos 1 bilyong piso sa kasino ayon kay Senator Ping Lacson. Mag-asawang Curly at Sara Diskaya hindi pasadong state witness. Giit ni Congressman Terry Ridon, imbes na protektahan, dapat daw silang kasuhan. Ilang luxury cars ng mga Diskaya na diskubring kulang sa papeles. Bilang ng mga kontratistang nag-donate sa campaign funds ng mga kandidatong tumakbo noong 2022 election, nadagdagan pa ayon sa COMELEC. At atong ang Gretchen Barreto at iba pa ipinasubpina na ng DOJ kaugnay sa investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson na may koneksyon ang anak ni dating DPWH Manuel Bonoan sa isang DPWH contractor na may bilyong pisong flood control projects. Habang 5 district engineer naman ang sangkot umano sa paglulustay ng pondo sa kasino. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Zandro Ochona. The chair declares the presence of a quorum. Matindi ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa kanyang privilege speech kahapon. Ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na binubuo ng 5 opisyal ng DPWH First District na isinasangkot sa paglustay sa pondo sa kasino. Kinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong bagong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino. Dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Kabilang sa BGC Boys sina District Engineer Henry Alcantara, OIC DE Bryce Hernandez, ADE JP Mendoza, Engineer RJ Domasig at Edric San Diego na umano'y gumagamit pa ng alias at peking ID para makapasok sa mga kasino. Ayon kay Lacson, umabot sa halos 950 million pesos ang kabuang talo nila sa kasino mula Metro Manila hanggang Cebu at Pampanga. Pinakamalaki, 435 million
million pesos kay Hernandez at 418 million pesos kay Mendoza. Habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC Boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Mas masaklap, hindi lang sa pagsusugal nakikita ang irregularidad. Halimbawa, flood control project sa Bulacan na na-award noong December 17, 2024. Pero December 20 pa lang, naniningil na agad ng halos kalahating kontrata. 2 araw, Ginoong Pangulo, halos nangangalahati na agad sila sa accomplishment. May pambihirang talento at unusual speed pala ang mga taga-Sims Construction. Pagdating ng March 2025, iprinisinta ni Lacson ang mga litrato ng proyekto na halos walang pinagbago. Para sa senador, malinaw na ghost project ito. Ibinulgar din niya ang Global Crete Builders na nakakuha ng mahigit 2.2 billion pesos na flood control projects. Pagmamayari iyan ng pamilya ni Candaba Mayor Rene Maglanque at pagmamayari rin daw ng kumpanyang iyan ang MBB Global Properties kung saan opisyal ang mga anak ng government officials kabilang Nani Bonoan. Anak ni Candaba Mayor Rene Maglanque ang presidente, anak ni retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang corporate secretary at anak ni Bonoan ang treasurer. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ghost project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crete. Wala pang pahayag sina Bonoan at Maglanque. Nanawagan naman si Lacson na sampahan na ng kaso ang lahat ng sangkot, kontratista, DPWH officials o mambabatas man. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Sa kapapasok na balita, ipinatatawag na ng LTO ang tinaguriang BGC Boys kaugnay sa paggamit ng peking lisensya para makapasok sa kasino. Kinumpirma ng Bureau of Customs na kulang sa dokumento ang 15 sa 30 luxury cars ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. May report si Kahukom. Ang hinihingi nilang Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Bureau of Customs sa mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya, natuklasan na 15 lamang sa 30 luxury cars ng mga ito ang may kaukulang dokumento. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 8 sa mga sasakyan nila ang walang import entry permit at 7 naman ang walang certificate of payment. Ayon kay Nepomuceno, may kaakibat na criminal liability ang pagmamayari ng mamahaling sasakyan kung mapapatunayang may pagkukulang sa dokumento at bayad ng mga ito. Sa ngayon, sumasailalim pa sa assessment ang natitirang luxury cars ng mag-asawang Diskaya. Samantala, sinabi rin ng Bureau of Customs na susuriin din nila ang umano'y luxury vehicles na pag-aari ng ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Inatasan umano sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-lifestyle check ang 4 na engineer mula sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office matapos masangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kabilang dito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at Abelardo Calalo. Uunahin ng customs sa investigasyon ang kanilang mga sasakyan. Ayon kay Nepomuceno, nakahanda silang imbestigahan ang mga high-end na sasakyang binanggit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at tiyakin ang tamang pagbabayad ng buwis. Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. 3 flood control projects sa Oriental Mindoro ang hindi mahagilap kahit nakadetalye ang mga ito sa 2025 General Appropriations Act. Ito ang natuklasan ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos na mag-inspeksyon sa mga flood control projects doon. Nadiskubre ng kalihim na mayroong karagdagang 3 proyekto ang walang istruktura, ongoing construction o physical project sa Pangdalan River, Tubig River at Katuwiran River. Natuklasan din na substandard naman ang flood control project sa Barangay Tagumpay. Tiniyak ni Dizon na sasampahan ng kaso ang mga nasa likod ng mga naturang ghost project. Nauna nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang DPWH na alamin ang mga irregularidad sa mga flood control project sa buong bansa. Desidido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wakasan ang institutionalized corruption sa mga flood control projects na umiiral na ng mahigit 2 dekada. Yan ang umarangkanang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Dapat malaman kung paano tayo nagkaganto. How did we get to this terrible point where all of these actuations, ito yung mga kickback, lahat yung mga pinag-uusapan natin, naging institutionalized, naging normal. Magiging masalimuot ang investigasyon ng ibubuong Independent Commission na uusisa sa maanomalyang flood control projects ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Giit ng Presidente, aabot na kasi sa mahigit 2 dekada ang iligal na kalakaran rito. Magkakaalaman rin sa investigasyon kung ang mga binanggit na mga pangalan ay haka-haka lang o may katotohanan. These are not revelations, they are allegations. That's a very different, allegations and revelations are extremely different. Name dropping lang, but you know, name dropping is not a crime. But what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Giit ng Presidente, sisiguraduhin niyang walang manghihimasok sa komisyon para guluhin ang investigasyon at maiging susuriin ang mga testigo bago humarap para magsiwalat ng katotohanan. So all of these allegations will be examined, and that's the job of the Independent Commission, which by the time we get back, before the end of the week, it will be organized. Thank you. And the personalities who are going to be part of the Independent Commission will also be named already. We have made very sure that they are in fact independent, truly independent. So walang politiko dyan, walang puro investigador, abogado para mga it's a technical exercise. Sa paghingi ng proteksyon ni Curly Discaya laban sa mga banta sa buhay ng kanilang pamilya, iginiit ng Pangulo na maaari silang protektahan kung sila ay kwalipikado sa sistema ng witness protection. If there is a recognized threat, then of course we'll protect them, not because they're making allegations, not because they are a part of the investigation, but because they're Filipinos. They need to be protected against any kind of threat. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Iimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council ang mga financial transactions ng mga contractors na sangkot sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Anila bilang bahagi ng AMLAC, pinag-aaralan nila ang mga financial transactions ng mga sangkot sa flood control projects. Dagdag ni AMLAC Executive Director Matthew David, kausap na nila ang ibang ahensya ng pamahalaan at mga law enforcement agencies tulad ng Ombudsman, Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation. Ang anilay korupsyon sa flood control projects ay naungkat matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20% ng 545 billion budget sa flood control projects ay nakuha ng 15 kontratista. Matapos ang paglitaw ng pangalan ng ilang mga opisyal na umano'y konektado sa mga ghost flood control projects, desidido ang grupo ng mga abogado na magsampa ng kaso laban sa mga contractor at public official na pinangalanan ng mga diskaya. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. More may hatid po sa inyo muli ng Philippine Amusement at Gaming Nanindigan ang Lawyers for Commuter Safety and Protection na magsasampa sila ng kaso laban sa mga contractor at public official na pinaniniwala ang sangkot sa ghost flood projects na nagdulot ng pinsala at malawakang perwisyo sa Metro Manila. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, kabilang sa posibleng makasuhan ng civil case ang ilang mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga kongresista at iba pang halal na opisyal ng pamahalaan na maaaring nagkulang sa kanilang tungkulin. Dahil kasi sa mga palpak na proyekto, mga commuter at motorista ang pumapasan sa epekto nito. Kung yan ay nagawa ng maayos, hindi babahan ng ganon, hindi may stranded yung mga commuters, hindi may stranded yung mga motorista.
Dagdag pa ni Into na sa ginanap na Quezon City Journalist Forum, maaari ring magsilbing complainants ang mga residente ng QC at iba pang lungsod sa Metro Manila na paulit-ulit na lang nakararanas ng pagbaha sa kabila ng bilyong pisong flood control budget ng pamahalaan. So I think ito ang isa sa pwede namin makontribute. Yun, ano yung sa tingin namin kakayanin ng aming association at resources namin. Sa amin, we will stick muna dun sa damages caused by the floods sa mga commuters at mga motorista. Samantala, nananatiling positibo ang LCSP na magiging epektibo ang binubuong independent investigating body ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sana mabigyan din ng kaukulang mga powers yung commission. We hope na itong commission na to na sabi nga within 48 hours ay mabubuo ay tumugon ng maganda at maayos sa problema. Nakatakdang magsampa ng kaso bukas sa Korte Suprema ang grupo nila Inton. Ayon sa LCSP, mahalagang magsilbing aral ang usaping ito upang matiyak na ang pondo para sa mga flood control project ay tunay na mapakikinabangan ng publiko at makatutulong sa paglutas ng matagal ng problema ng pagbaha. Mari Ocampo, umaarangkada sa Pagbabalita. Muling ilalaan sa iba pang prioridad na sektor tulad ng kalusugan at edukasyon ang mga hindi magagamit ng pondo para sa mga proyekto ng flood control sa ilalim ng 2025 national budget. Matapos ang kanyang 3 araw na state visit sa Cambodia, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa 350 billion na nakalaan sa flood control sa 2025 national budget, nasa 225 billion ang hindi magagamit. Paliwanag ng Pangulo, mula sa 350 billion, 275 billion lamang ang ilalaan sa flood control projects. At lahat ito ay para sa mga foreign-assisted projects lamang. Ang tanging gagamitin para sa relocation ay yung mga pondo na para sana sa mga locally funded projects. There was a budget of 350 billion for 2025. Because of all of these allegations, investigations that are occurring, na-delay lahat yan. Pero yung locally funded, kung tawagin, na project that amounts to about 225 billion, we will reappropriate it to education, to health, to other departments that are also always that are in need of this funding. Sa aming pagbabalik sa Pulso CCTV, nag-overshoot na rider sumalpok sa taxi. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan, every 1 at 1. Sa legit source ng mga balita at impormasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Serves sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang impormasyon. Tandaan, at DSWD Serves sa Facebook o iscan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Bababa sa 200 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Sitio Mabilog, Barangay Culiat, Quezon City. Pasado alas 7 kagabi nang sumiklab ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Umakyat pa sa ikalimang alarma ang sunog pasado alas 8 ng gabi bago ito tuluyang naapula. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng mga bumbero ang pinagmulan ng apoy. Sa Pulso CCTV, ang salpukan ng isang motorsiklo at isang taxi sa Baguio City. Sa video, makikitang napakabig sa kabilang linya ang motorsiklo sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Sakto naman ang pagdating ng taxi kaya sumalpok
ang motor. Sa tindi ng pagbangga, tumilapon ang rider. Ayon sa pulisya, nag-overshoot sa kalsada ang rider dahil sa bilis ng takbo nito. Accident-prone pa umano ang kalsada. Kasalukuyan nagpapagaling ang rider na sugatan at nabalian ng paa. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula 4.1% tumaas sa 5.3 ang unemployment rate ng Pilipinas, katumbas ito ng 2.59 million na mga Pilipinong walang trabaho mula sa 1.95 million. Tumaas rin ang underemployment sa 14.8% mula sa 11.4%. Ayon sa Department of Labor and Employment, maiuugnay ang pagtaas ng unemployment sa sunod-sunod na mga bagyo at ang pinalakas na hanging habagat. Ibinunyag ng Commission on Elections na umakyat na sa 52 ang bilang ng mga kontratista na nag-donate sa mga kandidato na tumakbo sa halalan noong 2022. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na siyam pa ng mga kontratista ang nakitang nag-donate sa campaign funds ng mga kandidato. Inaalam kasi nila na bukod sa tumakbo sa national post ay maging ang mga local post ay kung meron din. Ang mga kontratista ay nag-donate raw sa mga tumakbong senador, party list, governors at vice governors sa 2022 elections. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, bawal magbigay ng contribution ang mga kontraktor sa mga kandidato. Susulatan ng COMELEC ang mga kontratista at hihingan ng paliwanag. Noong Lunes, humarap sa Senate Blue Ribbon Committee sina Votas Representative Toby Chanco at inginuso ang dating Appropriations Chairman Representative Zaldico na siyang pasimuno umano ng 13.8 billion pesos insertion sa 2025 budget. At nilinaw din ni Chanco na wala siyang kinalaman sa sinasabing insertion sa kanyang distrito dahil di naman siya miyembro ng BICAM. Para pag-usapan ito, makakasama natin live dito sa PRTV Prime Studios si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Magandang hapon po, Congressman Garbin. Welcome po dito sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack, and magandang hapon, Ninya. Yes, unang-una siguro sa lahat, no? Ano po yung pag-usapan mo natin, ano ba yung insertions na na-discover nyo na sabing pinasok na sa distrito po ni Ito ay Congressman admitted Chanco? naman ni Toby Chanco that when he speaks of insertion, meron siya sa kanyang distrito. He requested more than 1 billion of insertion, but what came out is only 529 million sa kanyang distrito. At ito inadmit niya na. So, hindi na ikakaila niya ito. And ang masama dito dahil sa pagpukol niya ng insertion sa ibang tao ay meron din pala siya. And karamihan sa kanyang insertion ay flood control. And nakapagtataka dahil yung mga awarded contracts doon sa kanyang flood control sa 529 million ay mga Diskaya Group. Ano? Yes, oh. Nandun yung St. Timothy, nandun yung Top Notch, nandun din yung isang implementer ng isang ghost project sa Bulacan, si Sims Construction Trading. So, ako lang yung nagtataka kung bakit ay hindi niya inuuna yung kandang distrito at imbestigahan niya sana bago pumunta sa ibang aspeto na kung saan siya ay nagbibintang. Ano? Oo nga, inamin nga po niya, no? At sinabi niya na talaga namang kailangan daw nila ng mga project na yon dahil bahain nga naman ang nabotas. So, kumbaga, yung mga ganitong insertions, Congressman, ay hindi naman bawal. Well, hindi bawal. In the same way, yung kumbaga inaakusa niya kay Kong Saldi, na wala naman ng basihan. When you speak of the 13 billion, alam mo po sa General Appropriation Act, wala dyan na pangalan kung kanino iyon. But in his case, inadmit niya na kanya talaga. And the 13 billion that he mentioned, he also stated na ito hindi na-release at hindi na-implementa. So meaning, there's no undue injury that caused to the government dahil hindi pa nga ito nai-implement. The subject matter of the controversy right now ay yung mga proyekto na napondohan ng gobyerno na kung saan naging ghost project at yung iba substandard.
And kaya nga, binabalik ko sa kanya, yung insertion mo at yung mga flood control mo, through the years, na-discover natin, and I have all the documents here, nagsasabi na yung Diskaya Group of license, nakakuha sa kanya ng more than 1 billion pagdating sa flood control. So siguro ang malaking katanungan, sa tagal ng panahon na nandyan siya sa Kongreso, at hindi niya ba naitatanong na bakit ang daming Diskaya, ang daming St. Timothy, ang daming Alpha Omega, ang daming top-notch, and at the same time, yung SIMS sa construction trading. Ano? Yun nga, tinatanong ko nung huli natin kayo nag-guess. Alam ko na itanong ko sa inyo na ano kaya meron dito, partner, sa mga Diskaya Group na paborito silang kunin? Hindi lang na navotas, no? Pero doon sa isang interview partner and congressman, no, napanood ko sa interview kay Congressman Tiangco, pinagtanggol niya yung St. Timothy. Maayos naman daw yung ginawa sa lugar niya. Well, siguro, maayos ang kanilang usapan dahil alam mo, yung St. Timothy alone was able to bag 620 million in his districts. And second by Alpha Omega, Top Notch. These are contractors that belongs to the 15 contractors mentioned by the President. So, kung ako lang, him being an appointed budget crusader, dapat tinitingnan niya kaagad yung kanyang distrito. Kasi base rin sa ating pananaliksik, for the past 5 years, sa kanyang distrito, nailagay 6.7 billion na flood control projects. Eh bakit ngayon baha pa rin? Kaya nga. So these are the question that he needs to answer upang yung tao rin ay, when you speak about accountability and transparency, siguro unahin niya yung kanyang distrito. Ano? Oo nga po. Ano yung sinasabi niyo po kanina na walang pangalan dun sa mga insertions na yon? Yung sa GAA ba yon? Ay, yung sinasabi niya, yung winawagayway niya na 13 billion, which he alleged na si Kong Saldi ang author. Alam mo po sa General Appropriation Act, wala naman po dyan na nakapangalan. Halimbawa itong, say, Flood Control Management Cluster. Walang pangalan. Walang, kung sinong naglagay kung sino naglagay. But ang kaibahan sa kanya, dahil inadmit niya na, oo, akin yung 529 million ngayong 2025 budget. And as you know, the 529 million which he inserted from the budget, 70% of which are flood control. And nakakagulat, kasi ang mga taker nun, na awarded contracts na ina-award doon sa Diskaya or SIMS Construction Trading. Sige. Hindi, ako, tanong ko lang naman kayo, Kong, dahil sa Bicol, bahain rin, di ba? Tama po. Oo, di ba? Kayo po, kumusta naman po ang mga flood control project nyo dyan sa Bicol? At meron ho ba kayong mga insertions din or flood control projects na ang gumawa ay nandito sa top 15 contractors? Madalang po ang Diskaya and some of the contractors that were mentioned ay hindi po nangungontrata sa Bicol region. SunWest po are present in Bicol region because SunWest is a Bicolano, kumbaga, of Bicol origin. Yeah, and SunWest, dati ay ang pag-aari po ay ni Congressman Zaldi. Tama po. It's a 36-year-old corporation, construction firm, na kung saan ay matagal na pong nangungontrata. Ito ay quadruple A construction. But under the SEC papers, si Kong Saldi divested himself since 2019. Wala na po sa korporasyon ang kanyang pangalan. Kasi yun po ang issue po sa kanya. Let's be frank about it po, no? Dahil syempre kahit nasabihin niya na na-divest, people still associate him with this company. Open po ang SunWest sa lahat ng investigasyon. In fact, in all the investigations in the Senate and in the House of Representatives, present po sila. At so far po hindi naman natatanong dahil wala namang buong findings na meron silang ghost project. Oo, and syempre which brings me to my next question. Kumusta na rin po si Kong Zaldico? Kasi nga, parang man of the hour siya, hinahanap siya, tinatanong kung kailan daw pa siya haharap. Kailan po ba? Alam mo, hindi ko masagot kung kailan. Pero ang sabi niya, once
I am obligated to answer, he will answer. But as of now, ang pinupukol sa kanya ay yung 13 billion alleged insertion na sinabi nga ni Toby Chanco was not released, hindi pa nai-implement. And therefore, if you talk about whether there's undue injury on the part of the government as compared to these ghost projects na na-implement na talagang nakawan yung nangyari doon sa Bulacan, ay kakaiba ito. So, itong 13 billion, as alleged, ay hindi pa po nare-release ang pondo. So, nandyan pa? Nandyan lang yung po, 13 wala pang billion. implementation. He also admit it ni Toby Chanco na hindi na-release yung pondo. So, yung 500 plus niya, iba yun? Hindi yung kasama doon Kasama po yun sa insertion ng 2025 national budget. Hindi yung 13 billion. Hindi kasama doon sa 13. Pero ang kaibahan, yung sa kanya na-release. Okay. At ngayon, in-implement na, and majority of the awarded contracts went to the Sa Diskaya. Diskaya project Pero contractors. yun nga, partner and congressman, siguro kunin ko na rin itong time para itanong sa inyo, para makuha na rin yung reaction nyo. Sa isang panayam din, sinabi ni Congressman Chanco na sinabi, kaya nyo lang daw sinisilip yung mga insertions niya para ilihis yung atensyon mula kay Zaldico. And, eto pa ho, para isang tanungan na lang, pati yung TRICOM, binuo daw yung TRICOM para lang maghanap ng ibang masisisi. Hindi bukod ko po kay Zaldico. nililihis, tinutumbok ko nga po ang usapin. He spoke about insertion. Now, I'm bringing him to the insertion. So, ang pagkakaiba lang po, yung sinasabi niyang insertion na para kay Kong Saldi, ay hindi po na-implement, hindi na-release. Walang damage sa gobyerno. Ang sinasabi ko po, meron siyang insertion, which he admitted sa Nabotas, 529 million, and most of the flood control projects were awarded doon sa Diskaya Group. And another one, doon din sa Sims, construction trading, that was also now being accused of flood control ghost projects sa Bulacan. So, And ito, nakakagulat ha. Kasi in 2026, proposed budget, kasi natuto na rin ako mag-research, from 900 million, yung kanyang allocation sa kanyang distrito, naging 5.3 billion. Oh, okay. Ang laki ng markup. kailan po ito? 2026 proposed budget. NEP. And tatanungin natin siya, dahil inadmit naman to ng planning ng DPWH, ni Secretary Cabral, na sa lahat, karamihan nag-request nito. Kasi out of the 5.3 billion, 4.2 billion are all flood control projects. So, I mean, I'm not saying na may masama dito. Pero bakit ganun lumobo ka agad? Yes. Ilan yung markup niya? Ilang percent? Grabe. Talagang tumataas yung kilay ng ibang congressman. Bakit siya para siya yung favored masyado dito? And there are some items here that were funded in the 2025 GAA, kasama ng kanyang insertion, na meron na naman funding dito. To me, naulit, duplication. Yung sinasabi kong in-implement ni Sims, construction trading sa Marala River, ngayon meron na naman funding dito, another 100 million. Ano? Ito, tingnan mo yung funding, 50 million, 50 million, 50 million, 100 million, 100 million, 100 million. Paano nila in-estimate to? Diba? Yan yung sinasabi na bakit pare-pareho eh. Yun yung sinasabi ni Senator Lacson, bakit pare-pareho yung amount. Oo nga po di ba? Kung if he appointed himself as a budget crusader, siguro mag-umpisa sa kanyang budget sa distrito. Bakit ganito yung nangyari? Pero Congressman, yung nakita nyo yung mga binigay niyang pahayag dun sa Senate Blue Ribbon, marami ang nagulat. Actually, pag tumingin ka sa social media, sinasabi, nagsabi siya mga pangalan, may nilabag ba siya sa ethics na isa sipot niya? Hindi siya pagsipot, pero yung mga binitawan niya salita doon. Well, it's quite amusing why he questioned yung General Appropriation Act na based on the record, bumoto siya sa approval ng General Appropriation Act. Bumoto rin siya doon sa Bicameral Conference Committee report when it was ratified by both houses of Congress. So bakit naman i-question mo yung mga act of Congress na kasama ka, tapos ngayon lalabas ka na, papalabas mo na may masama doon, na saan nga yung masama na kung saan hindi nga na-implement. Hindi pa nga nare-release yung pondo. And the subject matter of the controversy right now are those budgeted programs
and flood controls that were already implemented and found to be ghost projects or substandard. Kumbaga, well, meron siyang mga nirereklamo talaga po, ano? Meron siyang, para sa kanya talaga, meron, pag nakinggan mo naman si Kong Toby Tiangco, meron din naman siyang pinanggagalingan. Although, hindi kasi yun yung subject nga ng investigasyon ngayon. Kumbaga, lumilihis siya doon sa current investigation po. At nagkakagulo ang House, kaya tuloy na ayusin nyo ang inyong House. Kung paano ba yan, ito pa nga sa pagsalita nyo ngayon, parang lalo pang gumugulo at nalilito ang taong bayan. Ako, I'm just setting the record straight. When you talk about insertions, tama po. Karamihan ng mga congressman may insertion. Ang tanong ko ngayon, alin ba yung nag-release? Alin ba yung hindi pa ini-implement? And ano ba yung subject matter of this investigation? The subject matter of this investigation are those projects that were implemented either as ghost or substandard. And Congressman, ito yung breaking news kanina, partner, bago tayo umere. Yung sa motion ni Jinggoy na ilipat si Bryce Hernandez sa Pasay City Jail mula doon sa, di ba sa PNP custodial siya dahil yun doon inutos ng Kamara kahapon. Anong reaction nyo dyan? Ang alam ko po, hindi lang inutos ng Kamara, but that was a joint act of the Senate and the House. Nagkasundo na dahil sa pakiusap ni Bryce, na ilipat siya from Senate detention to the police custodial center dahil nga sa kanyang takot dahil may naiimbwelto ng mga senador. Pero ngayon po, ililipat siya sa Pasay City Jail, sa pinakahuling breaking po. Anong nakaabot na po ba sa Parang ang sabi ni Kong Terry Ridon na medyo parang delikado ata yun. Yes, na doon siya sa Pasay City Jail. To me, ang kinukulong sa Pasay City Jail are those person deprived of liberty, mga PDLs or yung mga may nililitis ng kaso. Tingnan natin, busisiin natin kung is it within the powers of the Senate to do that. I believe so. Pero yung siguro yung circumstansya na pwede ba siya sa isang city jail na hindi pa naman siya nililitis at siya ay isa pa lang na resource person? Parang iyon ang dapat itimbangin mo, ano? Oo nga, yun yung tatanong ko, partner. Ano ba siya, witness ba o resource person? And speaking of yun, may bago rin na baka raw gawing state witness etong si Engineer Bryce Hernandez. Well, tama ka. Anybody can apply in the State Witness Protection Program. Pag ikay imbelto sa isang commission of a crime, as long as you're the least guilty. Pero kung middle guilty ka lang. Guilty, medyo. I mean, hindi ko yung least, hindi rin ikaw yung most. So in the commission of the crime, ano ba yung participation mo doon? Sino ba yung nakinabang talaga? Kunyari middleman ka lang. Middleman siguro pwede pa because you're not the least guilty. Nakinabang to kita mo naman yung... I mean, if you look at the web of yung kanilang participation and as you know, during the TRICOM committee, we were able to discover kung ano yung relasyon niya kay Alcantara and on how they do it. And it was confirmed by the privileged speech of Senator Ping Lacson yesterday. So, ang ganda nung takbo kahapon dahil yung kwento niya na-confirm ng salaysay doon sa privileged speech ni Senator Lacson. So, but it appears that they are, principal by direct participation in the commission of the crime. So, hindi sila lumalabas sa tingin natin yun. Well, Hindi sila it's ang not least for me to guilty. say whether he's qualified or not, but siguro yun lang ang aking opinion ngayon sa nakikita ko. Paubayan natin sa Department of Justice. And Congressman, ito din, actually kanina buong araw iniintay, kung i-announce na yung sinasabing independent commission na mag-iimbestiga. Yun nga po ang inaantay na natin. Paano makaka-apekto yun doon sa TRICOM? Well, kami naman ay ready na ipaubaya yung investigasyon sa ng TRICOM papunta sa independent commission or independent body. Sa kadahilanan nga na maraming nagdududa sa TRICOM. And even in the Senate investigation, lalong-lalo na yung marami na nagsilabasa na pangalan, embelto yung Senado, embelto na yung members of the House of Representatives. So it's much better talaga na
ipaubaya na natin Oo to nga. sa isang independent body na mag-iimbestiga. And while this is all going on, yung taong bayan po is, I'm sure you can tell and you can feel it, may cry talaga for justice and marami ho ang galit. Dapat may managot. Opo. So, what do you think about, what if lahat ng congressman ilabas yung kanilang mga in-insert, di ba? Insertion why not? per se is not illegal. That's why. And Not even immoral. But it becomes illegal and immoral if the appropriation for which it is intended ay hindi nasunod. Meaning, dapat, halimbawa, sa flood control, dapat yung sheet file, ang haba ay 9 to 12 meters, ay binaon lang 6 meters. Eh di may daya na Dapat doon. nasusunod yung spec. Nasusunod. According to the specification, plans and programs of the Department of Public Works. Eh, yun na nga yung nangyayari ngayon. At findings ng Department of Public Works and even the TRICOM and the Senate Committee. wala lang, naisip ko lang for the sake of transparency and para yung mga taong bayan Para wala nang kahit question, papano di ba? ay, di ba, hindi masyadong galit na baka maya susunod doon na, di ba, nagrarally na nga po doon. Ayaw po natin sana ng kaguluhan, ano, na para maipakita sa tambang, hey, we're transparent, papakita namin. Like kayo, sir, sabi nyo, kayo ba nag-insert din doon sa, may insertions din ba kayo? Ma'am, hindi ako member ng 19 Congress. Mayor po ako ng Legazpi noon. Kakabalik ko lang po ngayon. Okay. So, when you ask me about the 19 Congress wala po. budget, ang masasabi ko lang sa'yo was based on my research. Okay. But on the insertion, I wasn't able to participate. But anyone can insert, no? Or do you have to be a member of a certain Bicam. committee or part of the... Not all can, Not all can insert. propose an insertion. Kasi alam mo naman ang budget ng ating ehekutibo, pwede mo bawasan, hindi mo pwede dagdagan. Okay? So pag may idadagdag ka, may ibabawas ka sa ibang ahensya or items. So ganun yung mangyayari sa ating... Okay. Ganun pala yun. Dapat ata pag-aralan pa natin. Oo nga, eh. Dapat may graft. Anyway, maraming salamat po, Congressman Alfredo Garbin, sa inyong oras. Thank you, sir. Sir, salamat po. Nia. Salamat, Jack. Sa ulitin. Mabuhay po kayo, sir. Salamat. Mula sa kawalan hanggang sa hindi mabilang na kayamanan. Ganito inilarawan ng House Infracom kung paano lumobo sa bilyones ang pera ng mag-asawang Sara at Curly Discaya sa panahon ng pandemya. Narito umaarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. The revenue, the table on revenue. Mr. Discaya, yan po ay nanggaling din sa ating mga volunteers na Sa datos na inilabas ni Iloilo Representative Janet Garin sa Infracom hearing, walang-wala ang mag-asawang Diskaya mula 2014 hanggang 2016. Batay sa kanilang isinumiting dokumento sa Securities and Exchange Commission, zero ang kita ng kanilang kumpanya. Pero pagsampa ng 2016, dito na nagsimulang lumobo ang pera ng mag-asawang Diskaya. 99 million pesos agad ang kanilang kinita. 2017 o isang taon pa lamang ang lumilipas. Nakapagtala na agad ang mag-asawang Sara at Curly ng higit sa 1 bilyong pisong kita o halos 700% mula sa nakaraang taon. Lalo pang dumami ang bilyones na mag-asawang Diskaya ng mga sumunod na taon. Hanggang sa panahon ng pandemya, humakot sila ng bilyones. at ito ang nakakalungkot, Mr. Chair. Kasi ito yung panahon na marami ang nawalan ng trabaho, marami ang uncertainties, marami ang namatay, marami ang lumubog sa utang. Pero ang Diskaya Group of Companies, ang revenue nila from government, wala sa pribado, ay 13.555 billion, 11.583 billion, and 2021, kung saan lockdown ng lockdown tayo at gumagapang ang maliliit na negosyante, 16.078 billion. Sabi ni Garin, maging sa panahon ng recovery mula sa COVID-19, nagpatuloy sa paghakot ng bilyones sina Sara at Curly. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante.
kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. 2023, naging 18.621 billion. Sinubukan pa ni Curly Diskaya na pabulaanan ang presentation ni Garin. Pero binara siya ni Infracom Chairman Terry Ridon. Your Honor, sa data po, hindi po ganyan kalaki po ang nasa data po namin at hindi rin po ganyan kalaki po ang nakuha namin sa DPWH. Hindi nga, pero gross revenue pinag-usapan natin, FS2 eh. FS submitted to the SEC po ito. Yes po, Your Honor, yung sa SEC po. Opo. SEC nga ito, so why are you disputing it? Binutasan din ni Ridon ang testimonyang ginawa ng mag-asawang Diskaya na isinumite sa Senado. Wala kasing maipakitang ledger o political payoffs bago ang 2022. Wala rin pangalan ng mga senador, taliwas sa ibinulgar ni Bryce Hernandez. At deklarasyon na maliit lamang ang kinita sa kabila ng marangyang pamumuhay ng pamilya Diskaya. Mahalaga sa amin to kasi nga, pinakita niyo mga sasakyan eh, sa publiko. So gusto naming maintindihan, paano nagkaroon ng payong? Paano nagkaroon ng sasakyan? Paano nagkaroon ng building na parang mall? Yun ho yung relevance po ng tanong eh. So, ibig sabihin, okay, kung 15 billion, edi 15 billion. Kung 10 billion, edi 10 billion. It's an innocent question because that basically explains why bumili kayo ng kotse dahil gusto niyo yung payong. Okay? Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Siniguro ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nananatiling matatag ang gobyerno sa kabila ng naglalabasang anomalya sa flood control projects. Git ni Bersamin, wala siyang nakikitang banta sa stability ng gobyerno. Ang pagkakadawit ng ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno sa investigasyon sa flood control, bahagi lang aniya ng internal dynamics ng Kongreso. Sa kabila nito, ikinababahala pa rin ng opisyal ang mga alegasyong lumalabas sa mga pagdinig sa Kamara. Pero ipauubaya niya ang mga ito sa investigasyon na gagawin ng iba't ibang kinatawan. Sinabi pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papangalanan na ngayong linggo ang mga bubuo sa independent body na mag-iimbestiga sa flood control. Gagamit na ng body camera ang mga enforcer ng Metro Manila Development Authority o MMDA para mabawasan ang illegal street parking sa ilalim ng no-contact apprehension policy. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Angela Babad. Cam natin na ginagamit. Idineploy na ngayong araw ang 100 body-worn cameras o body cams sa mga mabuhay lanes at iba pang lugar sa Metro Manila. Sa ilalim ng MMDA Resolution 1601 o ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy, gagamitin ang mga body cam para mas pabilisin ang proseso ng pagsita sa mga traffic violator. Layunin din ito na mabawasan ang direktang interaksyon sa pagitan ng enforcer at driver. Bukod sa data privacy protocols, binigyan rin ng kaukulang training ang Swift Traffic Action Group o STAG na pinamumunuan ni dating MMDA Chief Colonel Bong Nebrija. Actually, we trained our enforcers for crisis communication. Yung mga lessons learned ko dati nung nasa ground ako, yun ang tinuro natin sa mga enforcers. I think my team is capable of doing that now. It's not only about patience, it's communicating right. Kapag nakita ng enforcer na may sasakyang illegal na nakapark, kukunan nito ng body cam at iiwanan ng Notice of Non-Contact Apprehension. Kukumpirmahin ng violation sa MMDA Command Center na maaari namang i-check ng driver sa May Huli Ka website matapos ang 24 oras. Paglilinaw naman ni MMDA Chairman Don Artes, tuloy pa rin ang operasyon ng Special Operations Group o SCOG sa pamumuno ni Chief Gabriel Go na nakatuon sa clearing operations. Dagdag pa dito, sa pamamagitan ng NCAP, As of September 8, ang na-monitor pong or na-capture na violation ay 65,918. Ang total violations validated ay 36,255. Ang isa lang pong maganda pababa po ng pababa, yung pong pumapasok sa bus lane. Pababa po ng pababa, even VIPs. Dahil nai-issuean din po sila ng ticket. Samantala, malapit na rin anya ang paglabas ng mas pinaigting na guidelines sa pagbabawal ng street parking sa Metro Manila. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, ambulansyang maghahatid sana ng pasyente tumagilid matapos mawalan ng preno. 6 na sakay, sugatan.
Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Inilabas na ng Department of Justice ang sapina para kina Charlie Atong-Ang, Gretchen Barreto at 60 iba pa. Kaugnay ito ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasama rin sa ipinasapina si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at 18 pulis, gayon din ang magkapatid na sina Julie at Elakin Patidongan. Ayon kay Estomo, handa siyang magsumite ng counter affidavit sa DOJ dahil wala niya siyang kinalaman sa mga nawawalang sabungero. Itinakda sa September 16 ang preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Kinilala naman ito ng kampo ni na Atong-Ang. Anila handa silang sagutin ang akusasyon ni Patidongan para mapanagot ang tunay na nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Sa ospital ng bagsak ng 6 na sakay ng ambulansyang maghahatid lang sana ng pasyente sa pagamutan. Ang ambulansya tumagilid dahil nawalan ng preno. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Noreen Igonia. Maghahatid lang sana ng pasyente sa ospital sa Tagum City, Davao del Norte ang ambulansyang ito nang biglang mawalan ng preno habang binabagtas ang National Highway sa Barangay Pandapan nitong Linggo ng gabi. Sa video, makikitang isa-isang hinugot ng mga residente ang mga biktimang nasa loob ng sasakyan. Ayon sa investigasyon, minamaneho ang ambulansya ni Leone del Rosario, 38 anyos, lula nito ang isang comatose patient at 4 na iba pa galing sa Tandag City, Surigao del Sur. Pero pagdating sa lugar, biglang nawalan ng kontrol ang driver sa manibela kaya tumagilid ito sa tabi ng daan. Sugatan ang mga sakay nito na isang nurse, isang medtech at 2 bantay ng pasyente. Maayos na ang lagay nila. Patuloy pang ginagamot ang pasyente na napag-alamang biktima rin ng vehicular accident. Sa kahapon, na-release na po yung driver kasi nag-settle po sila. Meron pong ginawang kasulatan ng lawyer na okay po ang mga pasyente, wala naman po grabing nangyari sa kanila, so para mag-settle na po sila. Noreen Igonia, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pool sa CCTV ang pangho-hold up sa isang burger stand sa General Santos City. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Kita sa CCTV video ang pagdating ng lalaking nakasombrero at nakatakip ng panyo ang bibig sa isang burger stand sa Barangay San Isidro, General Santos City, Lunes ng madaling araw. Natakot ang 2 tindera lalo't tila may dala itong armas o kutsilyo pero hindi sila sigurado dahil tinakpan din ito ng panyo. Agad na nagdeklara ng hold up ang tulisan at inutusan ng mga tindera na ibigay ang pera. Inabot naman ng tindera ang kahon na may lamang kita nila sa pagbebenta ng burger. Ayon sa pulisya, nakatakas ang salarin pero may person of interest na sila. Hindi sila sigurado, sir, kasi kinoncealed ng suspect yung kung may armas ba ito o hindi nila nakita due to narattle din sila, and for their safety binigay nila yung lalagyan ng cash and with the estimated amount of 8 to 10,000 pesos. Nagtagal lamang ng 20 segundo ang pang-hold up. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Nag-uwi ng bronze medal ang Pinoy pole vaulter na si E.G. Obiena sa World Athletics Continental Tour sa Beijing, China. Sa naturang torneo, nasungkit niya ang 5.65 meters clearance, di nalalayo sa 5.75 meters na gold medalist na si Tao Zhong. Hulyo nang huling lumaban sa kompetisyon ang Pinoy pole vaulter sa meeting sa Madrid sa Spain kung saan nasungkit naman niya ang silver. Sa Sabado, lalaban naman si Obiena sa World Athletics Championship sa Tokyo, Japan. Sa kasalukuyan, si Obiena ang world number 7 sa pole vault. Yes, Twinning Wednesdays. Oh yes, oo nga, ang ganda na suot mo. Salamat. Alam mo na. Alam nyo na, Inabel yan from Ilocos. Pareho kami nakasuot ng hinabi. Yes. Oo, Yung ba yung tawag dito? Inabel means hinabi in Ilocano. And meron na pop-up ngayong weekend sa BGC. Ang Katutubo pop-up at
ang Habi Council po ngayong darating na October, ang Habi Council of the Philippines. Abangan niyo po yan. At ano pa? Ay, kanina kausap natin si Kong. Meron tayong ililinaw Buti sa na mga tanong mo. kababayan Buti na natin. tanong mo yung tungkol doon. Ikaw na Tinanong ko magpaliwanag. off-cam, ano ba yung nangyari? Yung nag-viral? Oo, nag-viral siya, di ba? Kausap niya yung ating kasamahan si Cheryl Cosim. In-explain na nga raw niya sa Facebook niya na saktong matatalisod ata siya or mahulog yung phone niya. Kaya niya na. Kaya siya na napagod. pasalita Hindi siya, naman gano'n. sinadya. Tao lang. Oo, pero hindi yun para kay Cheryl. Yes. Ayan. Okay. O, ayan, malinaw na. Malinaw na lahat. Wala mainit ng ulo. Ayan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Ninia Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.